Nakatikim ka na ba ng Hobi Halaya? Tara na, samahan niyo ako gumawa ng Hobi Halaya. Siyempre, hindi tayo magagawa kung wala ang ube, diba? Ito na nga ang kwento kung bakit naisipan ko gumawa ng Hobi Halaya. Kasi kapag lumalabas ako sa bahay, lagi ko nakikita ang dahon na pamilyar sa akin. Parang sabi ko parang nakakain ito. Kaya hinukay ko at nakita ko na may laman pala to. Ayun, ipagpatuloy natin ang kwento. Ang mga pamangkin ko ay lagi nila ito hinuhukay at tinatapon lamang. At minsan na nga naglalaga sila at kinakain nila. Tapos yung hindi nila maubos ay tinatapon nila. At pinapakain sa mga pato or manok. So, naisipan ko na gumawa nito para ipakita sa kanila kung paano gawin at gawin kakanin ang ubi dito sa amin lugar. Dito pala sa amin ay may iba't ibang ubi, iba't ibang klase ng ubi. Mayroon siyang purple, mayroong white at saka yung ganitong color. So yun, nandito sa malapit sa bahay namin ay ganitong color. So di bale, gagawa natin yan ng paraan para maging kulay violet siya, di ba? Ito yung nakuha namin, mga 5 kilo or 6. Tapos hugasan namin, tapos babalatan. Pagkatapos balatan ay idodouble cleaning or hugasan ulit. Tapos ilalaga hanggang mag-soft boil siya at malambot na siya. So ayan na nga. At papalamigin ng 1 oras at igigiling, or pwede kayo gumamit ng blender para maging ano siya, soup at smash, parang smashed potato. Ganon yung texture niya. So pagkatapos nun ay lalagay na natin yung ating condensed milk, but ubi flavor siya para maging kulay violet ang color niya. So bali, gumamit ako dito ng 2 cans ng ubi flavor ng condensed milk. Tapos nilagyan ko siya ng gata, 2 niyog. Pagkatapos nun ay naglagay ako ng evaporated milk, nasa 1 can lang, at brown sugar para mas malasa yung ating Hobi Halaya. Tapos after nyan ay luluto na natin ng ilang oras, mga 3 oras bago yang maluto, hanggang mag-thick at smooth yung texture at shiny yung texture nya. Kung napanood mo ito ay siguradong nakakakuha ka ng idea kung paano gawin ang Hobi Halaya at pagkakitaan sa inyong lugar, at sobrang mabenta ito sa ibang lugar tulad sa Luzon, sa Manila. After natin ihalo-halo lahat ng mga ingredients ay siyempre lulutuin na natin. So ayan na, naka-1 oras pa lang ako dyan. So medyo nagtitik or parang malagkit na yung ating Hobi Halaya. So siyempre sobrang init ngayong panahon, kaya ayan. So nakailang oras na ako niyan ay ganyan yung texture yung ating Hobi Halaya. Sobrang sarap na niyan at sobrang ganda na ng texture niya. So ayun na nga, luto na yung ating Hobi Halaya at ipapalamigin ng 1 oras bago natin ilagay sa ating bottle. So ayan, pwede nyo siya pagkakitaan at ibenta sa inyong mga kapitbahay. So ayan na nga yung nagawa ko, nasa 40